scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisinong, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamamaraan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kat Julan Sures sa kanyang programa. Okay, isang magandang hapon Pilipinas at sa ating mga kababayang mga overseas Filipino workers natin na nakatunghay rito sa Kakampi Online. Ang kapisanan ng mga kamag-anak ng mga manggagawang migranting Filipino Incorporated. Ayan. Dito yan sa Kakampi Online. Siyempre, nasa studio po at maalalay sa atin si RV. At siyempre, isang mapagpalang araw ng Huwebes, kay Ma'am Pet Pineda Nicodemus, ang spokesperson po ng Kakampi Online. No? Isang magandang hapon po. At siyempre sa ating mga buhay na bayani. No? Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyong lahat. Anumang araw, anumang oras po. Sana po'y maihatid po namin sa inyo ang tamang mga impormasyon na nangyayari rito po sa ating bayang Pilipinas. Ito po yung Ka-June. Isang oras tayo magsasama, magtatalakayan, magkukumentuhan. Pwede po kayo mag-message sa diyan po sa Kakampi. Medyo hindi ko makita po rito sa akin sa aking cellphone Parang putol, sa akin lang. Okay lang naman po, no? Anyway, basta tayo nagkikita, no? Live man yan o replay, at least nakakarating sa inyo po ang tamang balita. Ayan, si Kajek Ortiz, nasa kabilang linya, Kajek, RV. Papasukin na natin si Kajek. Mukhang bagong gising din si Kajek. O isa nga pala, no, habang wala pa si Kajek. Ingat po kayo, no, sa ating mga kababayan. Medyo napupuno po ang mga hospital dahil sa leptospirosis, no? Dahil po sa baha, dahil po sa mga nakaraang ulan, o yung mga kababayan natin, hindi natatakot lumangoy sa tubig baha. Ayan, nakanganga pa yung mga kabataan natin. Lumulusong, lumalangoy, naliligo sa baha. Ayan, puno ang mga hospital po dahil po sa leptospirosis. Particular, diyan po sa hospital ng Maynila, no? Kaya yung iba po, nire-refer na lang sa ibang mga ospital. O kaya pinag-iingat po namin kayo, no? RV, papasukin natin si Kajik. Mukhang wala yata siyang, walang link. No? Anyway, mga kaibigan, yun po ipaalala po. Leptospirosis, ingatan. Pati po, alam niyo yung leptospirosis, no? Yan po yung mga ihinang daga na humalo po sa tubig baha. Kapag may sugat ka, no, lalo ngayon, nabababad sa tubig ng paa mo, magkakaroon ka ng alipunga. Pag nagkaroon ka ng alipunga, makati, kinamot, magsusugat, tapos lulusong ka sa baha, ayun, pasok ang virus, ang mikrobyo ng ihinang daga. Yung tawag po dyan, leptospirosis. Anyway, habang iniintay natin si Kajik, no, Kajik, yan link mo, baka nasa iyo na yung link, no? Pag-usapan muna natin hanggang di nakakapasok si Kajik. Sino? Sino ba tong matapang? No? Pero ito iniimbestigahan pa lamang. Sino ba tong matapang na stop ni Senator Robin Hood Padilla? No? Kung may katotohanan man ito o wala, sabay dapat malaman natin. Ang Senado po, bayan, yan po ngayon nasasadlak na ngayon sa kahihiyan. Huwag nyo nang dagdagan ng kahihiyan. Dahil lamang po sa akusasyon na stop daw di umano nitong si Robin Hood Padilla. Ang siya ngayon ang isipin nyo, no, ang kanyang committee ngayon, committee sa etiketa, Committee on Ethics, Sus Mariones. Pagkatapos yung iyong opisina,
naaakusahan may nagmamariwana, anak ng tipaklong na buhay ito. Committee on Ethics, no? Tapos, di umano'y merong pong lumabas na balita na may nagmamariwana. Ano ba naman yan matapos yung glutathione ni Mariel Padilla, no? Na nag-commercial ng pampaputi. Isipin niyo po yung ginagawa niyo sa Senado, hindi na ba kayo nahihiya? Kino-commercial niyo masyado. Ngayon, ito, marijuana naman. Dapat po, ano yan? Lumabas ang katotohanan. Totoo ba? Kasi, alam niyo po, naniniwala ako eh. Kapag may usok, may amoy. Kapag nangamoy, marijuana. Hindi ba? Maano yan, pag marijuana po, maano yan, madaling maamoy yan eh. Kulog pa yan, o aircon pa yan, anak ng tipaklong. Dapat po, pinaiimbestigahan daw ni Senator Robin Hood Padilla, yung kanyang staff. Bueno, ayan, yung ating magiting na katalakayan, si Kajek Ortiz. Kajek, mukhang nagising kita. Kamusta ka na? Hindi, nagprograma ako. Mabuti naman, nagprograma ako sa DWAD. Anong araw yun? Miyerkules yun Huwebes. Huwebes? Ano bang araw ngayon? Hindi. Huwebes. Huwebes ngayon, kahapon, Miyerkules. Ba't ka nagprograma kahapon? Huwebes naman talaga programa ko. Sir, pakibaba ng konti ang camera. Ano bang camera yung bababa mo? Baka yung sa akin. Akin ba? Sa akin ba kay sa akin? Ayan. Tingnan ko lang kung akin. Baka yung sa akin. Hanggang anong oras ba tayo? Nag-umpisa tayo, alas 2:20. Basta walang kasunod. 3:20. Kahapon, Miyerkules sa Kajik Oo nga, Miyerkules. Huwebes ang programa ko sa DWAD. 12 to 1. Huwebes. Ano ba ngayon? Hindi ba Huwebes ngayon? Huwebes nga, ngayon. Bakit ka nagprograma kahapon? Hindi, Miyerkules. kanina. 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 At alam mo, baka itong mga darating na buwan, mayroong nag-ano sa akin na magprograma 3 times a week, 3 times a week saan? Sa DWAD. Ba? 3 times Sabi a ko, week? yan ay gusto nila magpatulong kasi alam mo, wala naman sila alam sa programming. Sabi ko, ano bang format na gusto nyo? Kung tatalakay kayo sa politika, wala naman problema. Bibigyan ko kayo ng guidelines kung sa pagtatalakay. At saka, ang mas mabuti yan, kumuha kayo ng exam sa KDP para mabigyan kayo ng accreditation. Kasi ano format? Hindi ko pa alam dahil sinabi ko lang na kung magkano ang airtime sa kanila. At kung ano mga panuntunan. Di ba, basta kikita ka? Ang responsibilidad ako ninyo, kung kayo nag-e-ere, hindi kayo basta-basta nababanat lang dahil kailangan mayroong katotohanan ng mga sinasabi ninyo. Baka mamaya ma-libel kayo Ma-cyber libel kayo. Yun ang mabigat. Mayroon kasi sa mainstream Sa mainstream talaga, may tip dyan. Lalo na kung may KBP ka, may tip dyan. Ang mga politiko ngayon, masyadong balat sibuyas. Kasi yung... balat sibuyas. Pag sinabing balat sibuyas, may kahihiyan. Manipis ang hiya. Sensitive sila. Ang ibig ko sabihin, sensitive sila pare sa mga issues na ang paraan sila nagubante ngayon sa mga sa mainstream media na bumabati ko sa kanila, sasampahan nila ng libel case. Harassment. Yun ang ginagawa ng mga politiko Pero alam mo, sa ngayon, at balikan ko yung sinabi ni Bongbong Marcos, Presidente Marcos, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ay, sa flood control
tumayo yung mga kongresista. Oh, Nagpalakpakan pa. Ibang klase. Pero alam nila na sila yung pinapatungkulan ni Presidente Marcos. Sila yung mga korap. Kaya nga kita mo, nilabas nga nung isang araw yung listahan ng mga kontratista na malaki ang bahagi na nakuha doon sa pundo ng flood control. Malaki. Alam mo, itong issue na to pare, hindi na to bago. Dati na. May corruption talaga. Totoo Kaya yun. lang nung araw, ang mga kagat ng mga korap na kongresista, maliit lang. Yung 10% kurot. lang eh. Kurot lang dun dati. Sa ngayon, gusto nila mahigit sa kalahati sa kanila. Ibang klase. No? Sabi nga dati, di ba? Moderate your greed. Di ba aling swapang ka, pero wag naman masyado. Sige, wag ka naman maging swapang ng tudo-tudo. Ngayon, walang preno ang mga kongresista natin. Ang pinapatungkulan ni Presidente Marcos, ni Ping Lacson, at ni Magalong, Mayor Magalong, kongresista Kongresista? Oo, kahit na si Presidente Marcos, ganoon din ang sinabi. Out of the 6,000 plus flood control projects, it cost around 350 billion pesos. Marami doon ang guni-guni lang. Hindi, kung may tanong ako kay Kajik kung kongresista yung tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit umaray itong si Villanueva at saka itong si Escudero? Si Escudero kasi, si Escudero kasi, inamin niya na may nagbigay sa kanya na campaign contribution. Malaki yun 30 million. 30 million. At yun naman ay inilagay niya sa statement of contributions and expenses sa Comelec, no? Open naman yun, open book yan eh. Walang problema doon kasi hindi naman involved ang project doon eh, no? Ang problema kasi, itong sa kongresista talaga, sila ang magpo-propose ng project, sila ang hihingi ng magpipinance. Tapos sa kanila din ang kontraktor. Iyon ang nakikita dyan nila Ping Lacson at ni Bagalong na hindi ayos. At yung hatian, katulad sa 100 billion na pinapaliwanag ni Magalong, 25% napupunta sa bulsa ng congressman ng project. Tama sinabi ni Magalong. Tama, kasi sabi ni Magalong, ang problema ay politiko. Politiko. 48% ang nawawala na napupunta sa mga government officials, DPWH, yung nag-i-inspection, siguro kasama pa kuha dyan. Ang napupunta lang talaga sa project is only 30%. O kung kaya ang halaga kunwari ng isang proyekto, 100 million, ang nagagastos sa project talaga worth 30 million lang. Saan babawiin ng kontraktor yan? Di imbes na kabilya mo ay ganito kalaki, ito na lang kalaki ang kabilya ang gagamitin. Tinipid. Yung nga sinasabi niya, yung pilote, di ba? Yung piling. Imbes na 12 metros ang lubog sa lupa, 1 metro na lang. 1 metro na lang. Ang laki, no? Kaya nga, ang laki ka ng ninanakaw. Ito sasabihin ko sa mga nakikinig sa atin ka John, itong issue na to, wala itong issue sa politika na political color, no? Ikaw ay pink, dilaw, green, red, blue, kulay mo, ang gusto mo, choice.
Ang winawalang hiya dito, ang buong sambayan ng Pilipino eh. Oo, harap-harapan, no? Harap-harapan eh. Wala ito nang sabihin natin na kampi ako kay ganon, kampi ako sa ganon politiko. Wala yan eh. Ang pinag-uusapan dito, pera ng taong bayan na imbes na mapunta sa mga basic services na katulad health, mga karagdagang hospital, no? Karagdagan paaralan, teacher, kalsada na maayos. Oo. Nananakaw ngayon ng mga politiko, ng mga government officials natin. Yun ang issue dyan eh. Wala naman ito ng gusto mo si Duterte, gusto mo si Bongbong Marcos, gusto mo si Leni Robredo. Ayaw mo kay Marcos, ayaw mo kay Duterte, ayaw mo kay Robredo. Hindi yan eh. Wala yan eh. Wala pakialam doon eh. Kundi ito, pagwawalang hiya sa taong bayan talaga. Daan ninanakaw nila yung pera. At sila, mabuti sana kung magnanakaw na, sabihin mo, hinold up ka lang, no? Pero ito ay pagnanakaw na ang nagtiwala pa ang mga bumuto sa kanila. Bumuto sa kanila ang taong bayan. Oh. Hindi na pinag-uusapan yung boto, pinag-uusapan diyan eh. Bayad yung bumoto, hindi boto eh. Kaya magnanakaw na lang sila. Magnanakaw talaga dahil yan ay, ang ibig ko sabihin, binuto sila dahil nagtiwala ang taong bayan sa kanila. Na sila ay karapat-dapat na umupo dyan. Pero anong nangyari? Lumabas itong mga issue na to ni Magalong. Ngayon, hinamon nila si Magalong na akala nila masisindak si Magalong. Ay sabi ni Magalong, sige, pupunta ako. Pwede ba naman pare, ito lang masasabi ko, ang magnanakaw, imbestigahan niya yung magnanakaw din. Pwede ba mag-imbestigahan mo yung sarili mong ikaw magnakaw? Anong mangyayari doon? Di muro-muro lang yung investigasyon. Kailangan diyan, mayroong isang gagawin itong ating pamahalaan, isang komisyon na impartial, na walang kinikilingan. Para mag-imbestiga diyan. Tuloy mo sasara ko lang yung bintana. Sige, tuloy tayo. Sabi bakit? Ano nangyari sa bintana? Malakas ang ulan eh. Okay. So yan ay, alam nyo, itong issue na to, it transcends all political color. No? Wala ito na kulay, sabihin mo dilaw ka, pula, o green, o kung ano man, pink, o kung anong kulay mo. No? Ang issue, pagnanakaw ng mga pinagkakatiwalaan ng taong bayan ng mga opisyalis ng pamahalaan. Okay. Both elective and appointed officials. Kasi ang appointed yung mga sa government agencies. Yun ang issue dyan eh. Hindi ito issue ng pro Bongbong ka, pro Lene, pro Duterte o kung ano man. Wala ito. Itong issue na ito pagnanakaw sa kaban ng taong bayan eh. Hindi, grabe. Talagang ang katwiran nito mga salbahin to, di bali na tayong malulog. Basta sila kumita. Kaya nga. Diba? Wala na interest sa bayan. Kita mo, si Bongbong Marcos, Presidente Marcos, pinahiya nila. Diba? Ang zona. Nagmalaki. Ang nagawa na namin na flood control project, 5,000 na mahigit na flood control project. Ayon pala guni-guni lang. Grabe, no? Kaya ginawa niya. Siya mismo nagpunta. Nakita niya, gubuho na. Nalaspag na. At yung ibang project, guni-guni na lang. Kaya nga, naalala ko yung sinabi ni dating Pangulo Noynoy Aquino eh. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Yan. Tama yan. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Direct to the point. Yan tamang katanungan yan eh. Saan sila kumukuha ng kapal ng mukha? Wala na. Kasi, pare, pag sinabing makonsensya ka, wala mga konsensya mga yan Wala konsensya no? Wala eh. Masahol pa, iyan sa mga kriminal talaga.
Grabe, no? Wala, Dahil sa yan ang kanila, dapat sample ng bitay, no? Kung may bitay tayo. may nakita nga ako na natawa lang ako sa internet eh. Ewan ko po sa India yun, hinold up nila yung tao. Kaya walang silang nakuha doon sa bulsa ng tao, kahit pitaka, walang laman eh. Yung magnanakaw pa, hold upper pa, ang Na-hold nagbigay ng pera doon sa hinold up. Di ano mo ka, Jet, no? Mabago tayo. Ewan ko kung nabasa mo ito at napanood mo, no? Yung ex-first lady yata ng Korea. Oo. Di ba? Yun, Na-convict. nakasuhan eh, no? Mm. Eh, sa atin hindi. Yung Wala asawa rin. niyan, ang asawa ng first lady niya, nakakulong na. Okay, yung asawa. Ang asawa, yung dating presidente, Yung dating presidente, okay? nakakulong na. Ngayon, yung first lady naman, ang kinasuhan. Ano yun, makulong ba yung presidente ng Korea? Ano siya, aktibo bilang presidente? Hindi, O ex-president? hindi na siya presidente. Binabalikan. Pwede, Kasi pwede rin sa makasuhan. bansa ng Korea o kahit sa Japan, ang mga politiko doon may kahiyan. Oo, nag-aarakiri pa nga. Pag sila ay na-involve sa mga kaso na katulad yan o mga issue, nagre-resign. Oo, buti ko resign lang. Nagpapakamatay pa nga. Tapos yung nagre-resign, nakakasuhan. Oo. Ang dito sa atin, na-issuehan na, napatunayan ng mga may ginagawang katiwalian, tumatawa pa. Matapang pa. Nagpapa-interview pa. Oo, matapang pa. Ibang klase, no? Iba, not only in the Philippines, ibang Pinoy. Oo, diba? Hindi kasi pumapayag tayo eh. Hindi tayo. Ibang mga Pilipino pumapayag. Hindi tayo. Eh dito nga, kahit nga mga artista nabansagan ng pukpok nagpapa-interview pa Totoo yun, no? Nabuking na nga na sila ay nakikiapid sa may asawa. Nakangaliwa. Nangangaliwa. Tumatawa pa nagpapa-interview pa. Parang delikadesa rito sa Pilipinas, nawala. No? Nawala yung moral. Wala sa atin yan. Wala. Dati immoral, mahalaga eh. Wala yung moral value sa atin. Sad-sad ang moral value sa Pilipinas. Nagiging sikat pa Ito, nagiging presidente. Yan naakusahan wala yung, sa pagpatapang. Sa Amerika, pagka napahiya na talagang lumabas sa katotohanan, nagre-resign Totoo yun. Sa Japan nga, nagpapatiwakal Di ba pag yung binabato ng sapatos, pag yung sasalita yung presidente, babatoy ng sapatos. Tama. Merong mga ganyan sa atin wala Wala, no? Sikat pa yung magnanakaw dito Oo, ibang klase, no? Kita mo, convicted, pero nasa Senado pa. So yun, no? Ang tapang pa magsalita, parang hindi siya magnanakaw, no? Parang walang kaso. Paano nakakapagsalita to ng mga... Kaya katulad nga ni Bong Revilla, total ito ay open book naman ito, hindi naman ito sekreto. Na-convict yung kanyang secretary. Tapos siya, pinapabayad. Hindi daw siya convicted. Paano nangyari yun? Nasa account niya yung 100. Nagsandang minsan may git. Tapos ang nalo pa na senador. Para wala. Ano ang moralidad ngayon na ikaw ay magturo ng kagandang asal ko, ikaw convicted ka at napatunayan talaga ng korte na ikaw magnanakaw. Si Jinggoy na lang, balikan natin. Pending yung kaso niya sa Sandigan Bayan. Anytime, pwede sa arresto. Pag nagsalita nga, talagang mabubuisit ka. Gusto mong bakuhin yung television. Diba? Ang isa na convict na nanungkulan pa at finally nawala siya, si Alosos. Si Alosos kasi hindi naman pagnanakaw na-rape case yun. Ang kanyang kaso ay statutory rape. Rape yun oo.
Pero walang ninakaw siya, lusos. Oh. Pero convicted siya as a rapist, a statutory rape yun. Ang kaso niya. Kaya nga pare, alam mo, nakakatawa itong bansa natin eh. Tayo, isa sa 3 na pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia. Number 1 na yata tayo. Ang number 1, Myanmar. Ang number 2, Cambodia. Number 3 pa tayo. Pasalamat tayo, number 3 lang, no? Makalimpasan Pero pa natin sa yung dalawa. kabuuan, sa buong mundo, ang Pilipinas, mayroong tinatawag na corruption index, no? Okay. Ang pinakamahina ang korupsyon, nagmumula sa single digit number 1. Mahina, wala masyadong korupsyon dyan. 2, 3, 4, 5. Wala yan. Ang Pilipinas, 148. Ang ibig sabihin, 3-digit number tayo, isa sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo. Yung ibang hindi nakakaintindi, sasabihin, di ba pang 148 tayo, may nauna pa sa atin. Hindi nila intindihan, index yun. Hindi yan ang hanay ng mga corrupt. O the index yun na mas mataas na numero, ang ibig sabihin nun, mas matindi ang korupsyon. Ang utang ng Pilipinas sa ngayon ay $265 billion. No? Unang utang na naman tayo. Ngayon, utang tayo ng utang, ninanakaw lang. Oo. Baliwan Oo. na. Sabi ko, Di nakakaano. ba sana kung umuutang ang Pilipinas, napupunta sa mga mapakinabangan natin ng mga projects, okay lang yun. Kasi may buwilta yun eh. Ang ibig sabihin, may mga projects kasi na, ano tawag yan, self-sustaining na ang pera bumabalik. Pero yung project na ginagawa sa flood control, wala eh. Wala. Hindi mo makikita yun. Nilubog Hindi ng mo mahal. nakikita. Nilubog eh. Alam mo, ganito yan, Kadyon eh. Oo. Sa engineering kasi, ang disenyo ng mga civil engineers o structural engineers, marami silang pinagbabasihan sa kanilang design na parameters, ano? Anong kalakas ang agos sa lugar na yan, gaano kataas ang tubig pagka yan ay nagkaroon ng baha, no? Yun ang mga ano yan eh. Gaano ang klase ng lupa na andyan sa lugar na yan para ma-design nila ng maayos ang dike, flood control dikes, o kung ano man na struktura para sa against flood, no. So hindi nagkukulang sa pagdi-design ang mga engineer kasi yan ay pinag-aralan nila. May sinusunod sila na mga tinatawag na code or rules, no? Na kailangan pag disenyo mo, lahat ng posibleng mangyari isinasama mo sa design. Accurate lahat. Ngayon, bakit itong tulay, saan ba yon? Sa Kabagan ba yon? Sa Nueva Ecija ba yun? Bumagsak. Bumagsak agad. Tapang. Samantala pare, ang San Juanico Bridge na 50 years old na, kumina na lang siya nito dahil sa sobrang gamit, ano? At kailangan i-retrofit siya. Pero isipin mo, sa loob ng 50 years, kung ilang daan na sasakyan, araw-araw na malalaki ang dumadaan sa San Juanico Bridge. Ibig Ay sabihin bakit hindi bumabagsak ang San Juanico Bridge na 50 years old na? Hindi na-corrupt yung budget. Ibig sabihin, na nasunod ang design ng mga engineer. So, nasunod ang design, nasunod ang budget. Oo, kung pag sinabi na kaganito kalaki ang kabilya, ganito kalalim ang poste, nasunod. Eh bakit hanggang ngayon nakatayo ang San Juanico Bridge? Oo. Samantala yung mga flood control project, ang iba, di ba? Nakita pa natin ngayon may internet, nakikita natin yan na kakagagawa lang, dinaanan lang ng baha. Dubog. Oh. Ano na tawag niya, bumagsak na. Oo.
Oh. Pero So, di ba, may corruption. oo. Pero may magandang balita, Kaji. Ewan ko kung Oh. upload ka rito. Kung napanood mo ba si yung presidente ng San Miguel Corporation? Kasi Ramon Ang. Oo, ano sabi niya? Siya na bahala. Gastos niya, pera niya, lahat-lahat. Walang gagastusin ng gobyerno, walang gagastusin ng national and local, wala, pera niya. Alam mo, simpleng problema lang pala, Kajik, sabi niya. Ewan ko kung napanood mo ito, yung pinanood yung interview niya. Ang simple lang pala ng problema ng basura. Tsaka yung mga nakasagabal na maliliit na tubo na kung saan tinayuan ng eskwela, tinayuan ng bahay. Ngayon, ang ginawa niya, nakapag-meeting siya sa MMDA tsaka sa mga lokal na local government ng Metro ng Metro Manila mga mayor sabi niya ang problema lang naman yung yung tawag dito simpleng problema walang dapat walang masyadong politiko sa loob walang kontraktor wala na sagot niya na lahat manpower equipment lahat walang makikialam, coordination lang ang lokal. Kaya mawawala ng pera, mawawala ng mawawala ng kupit ng mga kontratista Mawawala na kurakot. Mawawala ng kurakot. Sabi nga niya sa engineer mawawala nga lang kayo ng kita. Ganoon niya. Tama yun, kasi dapat ganun lang. Ang problema talaga natin na isa, sobra basura. Oo. Ngayon, sino ang may kagagawan yan? Tayo mismo. Totoo yun. Walang disiplina. Bumili ng soft drinks, nilagay sa supot na plastic. Pag naubos, tapon sa kalsada. Bumili ng tubig, mineral water. Pag naubos, tapon sa kalsada. Nagsigarilyo, naupod, tapon sa kalsada. So yung maliliit na aksyon ng mga bagay-bagay na katulad yan, na wala kang pakundangan at wala kang pakialam, yan ang dahilan. Kasi pag tinignan mo ang mga estero, ano ang punong-puno ng plastic, puno-puno ng nakalutang ng mga basura. Sino ang may kagagawan yan? Hindi naman pwede na yan ay gawa ng politiko, kundi tayo mismo. So, para maibsan ang baha, tayo mismo kailan ma-involve Tingnan mo na lang to. Matagal na yung garbage segregation, waste segregation. Pero naipapatupad ba? Hindi. Hindi sa sagot ko. Hindi. Yung ito pwede recyclable, ito nabubulok, hindi nabubulok. Ito papel. Naipatupad ba? Samantala sa ibang bansa, paglabas sa bahay, meron talaga silang basura. Green, yellow, and red. Dead yun. Subukan mo maglagay ng magandang basura sa labas ng bahay mo. Baka kinabukasan, wala na. Nakawin. Kinakalakal kayo takip na bakal ng imburnal. Yung yung bawal ngayon yun pero nakakalusot pa rin, binabasan nila. Pare, ito lang. Nagkasunog sa aroma. Totoo yun. Yung kawad na kuryente ng Meralco, pinag-aagawan ng mga magnanakaw. Parang mga hindi nasunugan. Nakakahiya, pare. Parang hindi mga nasunugan. Filipinos, those actions are shameful. Nakakahiya nang pinapanood ko. Hindi. Doon sa mga taong yun, wala talaga kahihiyan yung mga yun. Parang ako nahihiya na iyong lahat na yan, nakikita yan sa ibang bansa. Sa buong mundo. Para na hindi na-apekto na sunog, para tuwan-tuwa pa sila, kasunog siya kanina. Nakikita yan sa buong mundo Kasi sa ngayon, internet world na Ang nangyayari dito, kaagad nakikita, kaagad ng maraming tao Totoo yun. So si Ramorang, maganda ang kanyang proposal, pero alam niya ang dahilan na
tayo mismo ang may kagagawan. Totoo yun. We Filipinos are the major cause of those garbage and flood na nangyayari. Tayo mismo. Kasi katulad yan, sinabi niya, yung daluyan ng tubig, pinatayuan na ng building. O saan pupunta tubig? Dito sana. Ang galing yan, eskwelahan. O, bibili ako ng malaking lupa, doon natin lagay eskwelahan, pabahay. Yung isang bubo sa Congress pare, ikaw matatawag ko talagang bubo eh. Sinisipa yung Dolomite Beach. Ngayon daw nila ng pagbaha dyan sa Maynila. Anong kasalanan ng Dolomite Beach? Walang tubo ka, Jake. Alam mo, maraming outlet. Kasi pag sinabi mo, sisisihin mo Dolomite Beach, kung walang outlet yan, di gawa ng outlet. Pinatay yung tubo roon. Meron kasi malaking tubo roon. Diretso doon sa ano na yun eh. Doon mismo sa Rose Boulevard. Gawa nila ng outlet. Hindi yung dahilan ng pagbaha. Ang dahilan talaga basura. Totoo yun. Katulad ng nangyayari sa Pasig dito sa amin, ano? Ang koleksyon ng basura dito, umagat araw. O, kinukongratulate yung Pasig ha. Okay. Sumasaludo, maraming city sumasaludo dyan. Ngayon, maraming nakatira sa tabing ilog. Pero pag tiningnan mo yung tabing ilog, bihira ka makakita ng basura. Dinadaan ako dyan sa, ano na yan eh. Kailan ba ako huling nagdaan dyan? Ang ayos, kasama ko si June, nagpunta kami ng Taytay. Dumaan kami ng Pasig. Taytay yata, nag-anak ng sa kasal ko si Parinting Tabanyog. Ang ganda niyang Pasig na yan. Kaya nga, ang bahay ko sa tabi ng Pasig River, pare. Oo, ang ano niya, linis. Pero hindi kami binabaha dito. Kaya lang ang Pasig River, oh. Hindi. Ang mag-anak mahusay sa inyo yung mayor, may political will yung ano yung mayor. Kaya nga, kasi nilinis nila lahat. Listero, bawal magtapon ng basura. Ang mga tao sa tabing ilog ay na disiplina na huwag magtapon ng basura sa ilog, no? Oo, Katulad kami. Alas 3:30 eksakto dadaan ng basurero. Oo. Tapos sa umaga mga alas 7 meron pang isang dadaan diyan. May rotation. Oo. Ibig sabihin, tapos yung mga aid, susunod na yan, lilinisin nila. Dito sa tapat ng bahay ko, 1:30 ng hapon, between 1:30 to 2 o'clock, merong naglilinis dyan, merong nagwawalis. Araw-araw yan, nakikita ko siya eh. Alam kong schedule niya eh. Sinusundan nila. Nagkaroon ng political will yung Manila City. Dati lumulubog. Kaya walang napupunta na basura sa ilog. Hindi napupuno ang kanal ng basura. Kasi sinusunod ng mga ng mga tao. Anong tao diyan? Anong tawag ba diyan? Yung tagawalis. Mga street sweeper. Street sweeper, Pag tinignan ko dito, kasi ang gate ko, may nakikita kong tao sa labas. 1:30 yan, between 1:30 to 2 o'clock, andyan yung babae na nagwawalis. Araw-araw yan. Dito sa Maynila, ibang klase rito. Sabi ko sa'yo, iba, kahit sino yata maging mayor dito. Across the street lang ang aming ilog across the street ilog na. Kasi number 1 dito sa Maynila, corruption eh. Ayan mo, alam mo pare. Oo. Mabuti itong namin, ang presidente, yung aming mayor dito, maano sa ganyan. Parang gusto ko lang lumipat dyan sa Pasig eh. At saka sa kanya, hindi pwedeng korupsyon. Bata pa, nagkaroon siya ng political will. Saka hindi, kasi maayos ang pagpalaki sa kanya ng magulang niya eh. Maayos eh. Ang nanay niya, very religious. Binuko yung corruption. Sa kanya nagkagulo eh. Binuko yung corruption.
Yung mga kontrata, no? Ganun talaga ang problema. Tama eh. Pag Kailangan may program, sumigaw eh. Hindi magsalita. ah, Si Magalo. Ngayon, pare, yung katulad sa flooding, ang malaking bahagi talaga korupsyon sa flood control, korupsyon ng mga politiko natin, ano. Pero yung katulad sa inyo dyan, na flooding nyo sa inyo dyan, kung totoo yung sinasabi ni Ramon ang nabarahan at basura, totoo talaga yan kasi ang basura talaga. Makikita mo dyan sa Makati lang may tulay dyan eh. Pagtawid mo, Maynila na ata yan eh, o Pasay. Yung dugtungan, Pero no? estero dyan. Ako, makikita mo sa katirbang basura eh. Basura. Oo. Sa Dugtungan katirbang. kasi rito sa Nuan. Sa Nuan, Caloocan, Oh, saka yan, Makati, Tumbukan yan. yung Kalintong River. Huwag ka na lumayo. Gaano ka? Ano itsura ng ilog na yan? Hindi mo masabing ilog kasi parang used oil ang itsura niya eh. O kasi pag lumusot ka dyan, patasan taan eh. Sa Kalentong. Mula sa ano yan, mula sa Araneta Avenue yung ilog diyan. Oo. Yun ang malaking nagbibigay ng pollution diyan sa Pasig River, yung ilog diyan, yung Kalintong River. Makikita mo kung gaano ka itim ang tubig diyan, kung gaano karaming basura na diyan. Ay saan nagagaling basura? May mga maraming bahay sa gilid. Hindi, sa problema Ibig siguro. ilabas yung basura doon sa kalsada, itapon sa ilog. Siguro, tingin ko sa problema sa Maynila, ang daming barangay. Isa pa yan. Ang daming barangay. Ilan ang barangay nyo? Mahigit sa 1,000. Kulang 1,000. 896 yata, almost 900. Isipin mo yan ha. Ang Pasig, 30 lang ang barangay. Isipin mo. Sabagay, malaki naman ang Maynila sa Pasig. Pero kung titignan Kahit mo na. Sa inyo dyan, isang kalye, isang barangay eh. Yun. Dalawang barangay. Isang kalye, dalawang barangay. Sa liit. Isang kalye, dalawang barangay. Oo. Samantala dito sa amin ha. Itong area ng aming barangay, kung ilang ektarya ito. Siguro, baka kasing laki ito ng Binondo. Isang barangay yun. Sa barangay yun. Ilan ang populasyon? Nasa siguro ang population dito nasa 30,000, mahigit. 30,000 sa isang barangay. Tanungin mo ko sa barangay namin kung ilan ang populasyon. 600. Tignan mo. Kasi ang butante dito sa amin, mga nasa 14,000 eh. Oo, nakita ko rin kasi ang problema eh. Kapag maraming barangay, walang maayos na sistema. Diba? Kasi kung may sistema, kasi isang barangay mo napakalit, tapos sa dikit na barangay mo at walang sistema, damay yung yung may sistema eh. Maski na doon sa basura eh, kung tapon ng basura, o sa curfew na lang eh. Dito, ang barangay rito, pag-kulit ng kalsada, ang pinag-uusapan. Sa isang kalsada, sa isang second, yung pangalawang kalsada, yung ang tawag dito, second, national road, tapos yung susunod? City road, city. City, yung malaki. Tapos yung papasok sa secondary road. Yung secondary. O tertiary pa. Secondary road na yun, dalawang barangay yun. Yung gitna ng kalsada, may buhay ng kalsada sa gitna. Pagtapak mo sa kabila, ibang barangay. Pagtapak mo rito sa kabila, ibang barangay. Asa na sistema? May barangay dito sa Pasig na ang butante. Butante lang, nasa almost 60,000 eh. Yun nga eh. Barangay Rosario. Sabi ko, hindi aayos yung sistema. Wala eh. Kasi ang Manila City kasi at saka ang Pasay City parehas eh. Isang kalye, dalawang barangay. yung kaharap mo nagbahay mo, kalye ito, kaharap mo, iba silang barangay, kayo ibang barangay.
Ito kung barangay 1 ka, pagtawid mo sa Tapos, kabila, barangay 2. tapos ikaw ay barangay kapitan, ang ano mo diyan, ang ano mo siguro mga 500 lang o 400 Populasyon. populasyon. Oh. Kaya Ah. sabi ko ba, kasi mayroon ng ano rito, may resolution ni. Alam mo, pupukpukin na lang eh. Pupukpukin na lang. First reading, second reading, pasok na eh. Kailangan magkaroon ng widening ang barangay eh. Dapat yan katulad ng Sampaloc, no? Dapat siguro ang Sampaloc hatiin mo yan sa 5 barangay lang. Okay? Sampaloc dito sa Maynila. Oh, Maynila. Oh. Oh. Yung Ermita. Oh. Yung Malate. Paghahatiin mo lang yan. O di kaya yung Binondo siguro, gawin mong 2 barangay. Tama yun. Yung Tondo siguro, baka 6. Dahil malaki ang Tondo eh. Oh. Din talaga sa Kajik, yung 896 barangay na yan, pag inano mo yan, in-spread out mo yan, talagang sinunod mo sa local government code na talagang hindi, sa amin kasi iba eh. Persona rito, zone ng tawag. Hindi kagaya ng sa inyo, black. Kaya ang barangay nyo, ang mga numbers, hindi katulad sa amin, Barangay Rosario, Barangay Baybunga, Barangay Santol, Pinagbuhatan, Malinaw, Santo Tomas. Dito na, tama sabi mo. Dito, may Barangay 1, may Barangay 2, may Barangay 3. Ito pa, zona, kasi by zone eh. May Barangay 1, may Zone 1. Ang Zone 1, compose siya ng 15 barangay. Ang Zone 2, compose siya ng 10 barangay. Ang Zone 3, compose siya ng 7 barangay. Zone 6, tingnan mo. Talagang, sabi ko, patay tayo. Pag iniisip kasi, mo, ang isang problema dyan, marami ang pinapasweldo ngayon. Barangay Kapitan, Barangay Kagawad, Barangay Tanod. Totoo yun. Oh. Samantala kung yan ay malaki ang area, isang barangay lang, isa lang ang kapitan, 7 ang kagawad, ang tanod mo, damihan mo na, wala namang problema doon. Oh. So, ang ibig sabihin, wala masyadong gastos ang local government. Ang dali mo ma-maintain. Nakakausapin mo lang isang chairman. Isa lang. Isa lang. Kung halimbawa, kung pagkagaya niya sa inyo. Katulad yan, pag may krimen na nangyari, tumawid doon sa isang barangay, sabi ng tanod, hindi na namin nila barangay yan, bahala na kayo dyan. Hindi na namin yan eh. Oh. Hindi, walang sistema eh. Kasi ginawa, pinulitika eh. Alam mo pare, dinesign yan dahil sa negosyo. Bakit naman ang Makati? Bakit maayos naman sa inyo? Business ang ano yan eh. Tawag sentro ng business yan eh. And at saka, alam mo, politika eh. Oh, marami kayong barangay kapitan, pagka kapitan, magdala ka ng 50. Mag-meeting tayo. Samantala ko, 800 yan, di lang 50 po. Pag nag-meeting, hindi abalsi ka, may 40,000 ka na nakikita na tao. Halimbawa, Kajek. Section. 896 barangay. Kaya tawag sa isang restaurant. Binigyan ng tig 20 mil. 896 times 20,000. Laki doon. Kagawad. Di mga 18 million, may almost 18 million yun. Kagawad, 800 times 896 times 7. Binigyan ng tig 5,000 hanggang 10,000 isa. Di 35,000 kada barangay, i-multiply mo na yan. So, mga almost 30 million yun.
Ano inaasahan mo doon sa politikong gumastos na ganun kalaki? Siyempre, buto yan. Asan yung Kaya ang ating bansa ngayon, imbes na para umunlad tayo, palubog eh. Oo. Nakagagawan din ng ating mga politiko. Sarili lang nila. Ngayon, yun ang nakakatakot ka dyan. Ano? Ito yung nakakatakot. Dahil sa history ng mundo, maraming bansa dito sa mundo, na nagbago ang sistema ng pamahalaan dahil dyan sa korupsyon. Umabot sa sukdulan ang pasensya ng taong bayan. Nagkaroon ng revolusyon. Ito, iba yung pakiramdam ko ngayon sa nakikita natin sa gobyerno. Oh. Parang ang tao tahimik eh, no? Mm. Nakamangka lang sila sa nangyayari. Pero maraming nagre-react. Nangyari yan sa France. Nangyari yan sa Germany at saka sa iba pang bansa. Nakakatakot. Nangyari yan sa Russia. So, hindi malayo, no? Na ang kahirapan, gutom, sama-sama na. Korupsyon ng mga para pang kami nanakawan, no? Para dapat pag nagsantay at tao. Itong ginagawa ngayon ng mga kongresista, ito'y kawalang hiyaan. Pagwawalang hiya sa taong bayan yan eh. Ito, kaya ko ulitin na sinasabi ko na ito wala itong kulay ng politika. Kung labanan natin ang korupsyon, it's kahit anong political color mo, kailangan labanan eh. Kay green ka, pula, yellow, pink, blue, or kung ano man ang kulay mo. This is a fight against corruption by the people of the Philippines. Kasi corruption na ito, grabe na eh. Hindi na ito yung sabihin mo na, oy, kumita sa project na 100 million, si congressman kumita ng 1 million para matutolerate mo pa eh. Pero kung ang 25 billion napunta sa bulsa niya, tapos yung another 25 billion napunta sa bulsa ng ibang kasama doon, at ang naiwan lang sa project ay 30 million, ay anong klaseng project yun? Kita mo, binaha tayo, no? Binaha tayo ni Goro. Siguro yung ba ito? Si Dante. Si Krising ba yan o si Imong? Si Dante, yung huli. Abagat lang ito mira sa atin. Abagat lang, oh. So, yun na pare ang pinakamalaking problema natin. Hindi natin pwedeng i-tolerate yung ganyan. Kaya tayo nasa media, no? Nasa media tayo. It is also our responsibility to awaken people. Ibulat natin ang taong bayan na hindi pwede itong nakaupo lang tayo. Magpakita tayo ng kadismaya sa ganyang sistema. Hindi naman natin kailangan magrevolusyon eh. Ipakita lang sa paanong paraan. Maaring sa susunod na halalan, yung mga magnanakaw na yan, huwag na natin ibuto yan. Oo. Kanina nga, bago ka pumasok eh. Kaya sama ng issue ngayon sa Senado eh. Marijuana eh. Sana eh. Alam mo, hindi pa tayo tapos. ka pa. Sa Malacanang, kung totoo yung sa Malacanang, yung cocaine, yung polvoron, kaya nga sabi ko, natotolerate yun kasi sila gumagamit din eh. Di umano. Sila, gumagamit din kasi sila eh. So saan patungo yung ating anti-drug war? Lahat nakikinabang. Kaya di ako naniniwala sa mga data na binibigay ng pulis eh. Yung mga kapulisan, ang aming drug war, ganito. So yun ang problema natin, Kadyon. Ito lahat tayo, parang na tayo nakasakay sa isang bangka
na mahaba. Tapos, dito tayo sa likuran, sa harapan, na butas. Tapos sabihin natin nasa likuran tayo, wala kami pakialam dyan sa inyo. Ay, isang bangka ang sinasakyan natin. Atin, no? Pag lumubog yan, dilubog tayo lahat. Oo. Hindi tayo pwedeng hindi makialam, ang ibig ko sabihin. Oo. Totoo yun. Bilang Pilipino, taong bayan tayo, Parang tolerate we are natin. citizens. Basta kami kumakain, may trabaho, wala na kaming pakialam. Hindi dapat Hindi makialam. pwedeng ganon ang attitude natin kasi sabi ko nga, isang bangka tayo na mahaba, sa unahan, nagkaroon ng butas, sabihin natin wala tayong pakialam sa butas doon. Pero pag napuno ng tubig ang bangka, lubog tayo lahat. Yan ang analogy ko. Hindi tayo pwedeng magsawalang bahala. Bahala kayo dyan, hindi pwede. Lalong-lalo na tayong dalawa, pare, tayo ay nasa mainstream media. Kahit pa paano, it is our responsibility Bawat to enlighten people. Ang palawakin natin o buksan ang kaisipan ng ating taong ng mga kababayan natin. At wala na tayong oras. Malapit na matapos ang ating programa. Paalam na tayo. Baka may susunod. Yun lang ang aking masasabi na itong mga issues na ito, mga kababayan ko, nakikinig kayo saan magkayo ba ako ng mundo, na itong issue na to ay hindi maliit po at hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala dahil lahat tayo ng mga Pilipino ay apektado. Itong inyong lingkod, J. Cortez, sa programang Truth and Knowledge at Golpe di Gulat at sa ngalan ng aking kapartner, Kadyon Ansores, maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa inyo lahat. O yun, papasalamat kami kay Mampe, kay RV. Mampe, maraming salamat. Yung manonood na replay sa ating Kajik, no? Sana kahit pa paano maging maliwanag po sa kaisipan nyo yung aming pinag-uusapan. Hindi lahat ng Pilipino dapat pipit bulag. Dapat ang Pilipino mulat ang mata at hindi pipi sa mga nangyayari. Kajik, maraming salamat. Okay, thank you. Bye-bye. May malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo. Walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kadyon Ansores sa kanyang programang Batikos, Gulpe